After naman noon, tapos so ngayon sabi ko, yun na nga yung karanasan ko. Halos naghihirap na kami, wala na kaming makain. Tapos sinabihan niya ako, mag-abroad ka. Sabi niya, sino magbabayad ng utang? Ako. Sabi ko, sige, mag-abroad ako. Kung kaya mong alagaan yung mga bata, mag-abroad ako. Kung hindi kaya, hindi mo kaya, sabihin mo lang. Hindi ako alis. Sabi niya, kaya naman daw niya. So, yun nga pala, bunso ko is 1 year and 4 months. Tapos di iniwang ko yung mga bata. Kasi 3 na sila guys. 3 na yung anak ko. Kasi naghihirap kami, wala kami makain. Umiiyak yung mga bata, walang makain. Kayo ba nanay? Kung umiiyak ba yung mga anak mo, titingnan nyo lang ba? Naiiyak sila. Siyempre ikaw nanay, maghahanap ka talaga ng parang para makakain yung mga anak mo. Ayun, sabi niya, umalis ka, mag-abroad ka. Sino magbabayad ng utang? Sabi ko, sige, kaya mong alagaan yung mga bata, mag-abroad ako. Sabi mo, hindi kaya. Sabi niya, kaya naman daw. Kung gusto kunin ng Diyos, kahit nasa harapan ako, kukunin na yun. Sige, sabi ko, gano'n din. Ayun, umalis ako guys, kahit ano kasakit. 1 year and 4 months pa yung kalalakad pa lang. Alam mo guys, andito lang talaga yung luha ko. Hindi talaga ako sinumiyak. Masakit man. Masakit talaga sa kalooban. Pero tiniis ko talaga guys. Sobrang sakit. Hindi talaga ako umiyak ng umiyak. Inisip ko rin, sige, sabi ko, maganda pa siguro, mag-abroad na lang nga ako. Kasi una-una gaganda pa ako. Puputi, tataba, at saka may pera pa ako ipapada sa mga anak ko. Kaysa dito, ma-stress ako. Hindi mo ba alam guys, nung time na yun, ang itim-itim ko, pumayat talaga ganun mukha. Sobrang payat. Tapos umalis ako. And then, naka 8 months na naman ako dito kay madam. Dito din sa agency ko na to. Apply ako Jordan. Naka 8 months. Pero 8 months ako dito nagtitrainor. For 4,000 sahod ko, nagtuturo ng cleaning. Assistant ako, kasama ko si Julian. Umalis ako no September, October, November. August, September, October. September, October, November. O yun. 3 buwan siguro dahil narinig ko naman yung kapitbahay ko na nagsasabi. Alam mo, Dave, yung anak mo, dumididi na lang ng tubig, nilalagyan ng asukal. Pero nagpadala ako buwan-buwan yung sahod ko nga dito. Kaya wala ina-advance ko yun para pangpadala ng pambiling gatas. Pero wala naman palang binibigay yung asa ko doon sa biyanan ko, tinatanong ko. Tapos yun na nga, hanggat hindi ko nagkasakit yung bata, hindi din ako umuwi guys. Kasi simple, wala naman akong sahod. May sahod ako dito. 4 months na advance ko na yun para ipadala doon sa kanila. Pambiling gatas, gano'n yung pala, hindi niya ginagastos. Alam mo guys, pagkasakit November 1 talaga guys, namatay talaga yung anak ko. Alam mo guys, sakit talaga. Kung gusto kong mabuang. Pero nilalakasan ko yung kasi may 2 pa yung anak ko. Alam mo guys, hindi talaga ako umuwi guys. Hindi ako umuwi hanggat nagtiis ako. Kinitismis ako ng mga kapitbahay. Bakit daw hindi ako nakauwi? Malapit lang naman daw ako. At saka sabi ko, bakit uuwi ako? Mabubuhay ba yun? Hindi na. At saka isa pa ang Muslim 24 hours. Anong madadatnan ko doon? Pagdating ko doon malibing, anong madatnan ko doon? Wala na. Pagtawanan lang ako. Tinis ko lang talaga ang lahat. Sabi ko, Lord, doon ako magtiwala sa iyo. Alam mo kung anong mayroon dito. Alam ko kung gaano ko kamahal ang anak ko. Ikaw ang nakakaalam noon. Mga tao, chismis lang. Lord, ikaw ang bahala. Ayun.